Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Hello, good evening sa inyo lahat mga kapunto. Good evening, good afternoon pala. No? Hello, good afternoon po sa inyo. Malinaw ba yung ano ko? Yung aking boses. Test tayo, gusto kong mag-test. Okay, microphone. Okay. Naman, hello. Yes, hello, mic test. Okay. Yan. Okay, malinaw na ba? Okay, no? So, test lang po sa ating live ngayon. Gusto naman akong gustong talakayin eh. Okay, sa mga gusto pong mag-join, mag-comment lang po kayo, no, sa mga gustong mag-join na mga sulpot. Baka sakali na mayroong matapang ang loob na magipagtalakayan. Welcome naman dito. Okay, so tingnan ko lang muna yung ating dito ha. Itong ating linya natin. Mga nag-comment dito sa ating comment section. Maliwanag ba ako dyan sa kabila? Okay. So, basa ako ng mga comment dito, pero bago muna yan, mayroon muna akong re-rebatin, na video. Ito ay nakaalap ko lamang po doon sa isang SDA evangelist na nung isang gabi galit na galit sa akin. Ano ba siya? No? Okay, check, mic test. Ayan. Okay. So, tinasimulan meron kasing post kasi ng isang CFD na para bang very allergic sila sa paggamit ng CFD ng merong mga SDA ba na very allergic pag gumamit ng CFD ng referensya. Isang batayan, ano ba talaga ang meaning ng reference? Referensya. Para bang ganito? Nag-apply ka ng isang trabaho, hindi ba yung resume mo, biodata mo, meron nakalagay doon character reference? Hindi ba may nakalagay doon character reference? Ano ibig sabihin ng character reference? Lalagay mo doon ang pangalan at ng mga cellphone number nung mga tao magpapatotoo sa mga sinasabi mo during sa interview. O anong klase kang napagkatao? Ikaw ba talaga mabait? Ikaw ba talaga ay napagkakatiwalaan? Siyempre, ikaw magsalita, nakikinggan nyo ng mag-i-interview. Pero paano nila malalaman kung ganyan ka ba talaga? Alam nila ngayon pa lang kayo nagkita. So best thing to do, talaga may nakalagay dyan sa biodata resume, character reference. Hindi ba? Para sa isang SDA na ito, ang pangalan nito Angelito. Sabi ni Angelito na yun daw paggamit ng referensya ng mga CFD ay isa daw bias. Talaga ba bias? O para lang sa'yo bias? Iba kasi yun eh. Iba kasi yung bias para sa kanya bias. Halimbawa, pakinggan natin ang kanya sinabi sa kanyang video nandito.
nga sa Old Testament palang daan naanay existed nga mga katawhan sa Dios o iglesia nga katawhan sa Dios didto pa lang sa Old Testament. Yan. Sabi niya, meron daw iglesia sa Old Testament existing. Existing. Anong iglesia yon? Wait lang. Oh. Okay. So, ano bang sabi niya? Sa Old Testament daw, meron daw ano doon? Ano tawag dito? Meron daw iglesia. Meron ngang iglesia. Ang tanong, iglesia ba 'yon ng mga Kristiyano? Hindi 'yon iglesia ng mga Kristiyano. Nanonood ba si Angelito ngayon? Sana nanonood si Angelito ngayon. Ang iglesia na nasa Old Testament, hindi yun iglesia ng mga Kristiyano. Actually, yung iglesia na yun mismo sa panahon natin ngayon, ayaw maniwala na si Jesus ang Kristo. Ha? Sila yung iglesia na sa ating panahon ngayon ayaw tumanggap sa New Testament. Yan ha? Palibhasa kasi, sabi dito ni Lorelai, malinaw, medyo mahina lang. Hello bro Jando. Malinaw pero medyo mahina lang. Yan, mahina pa rin ba? Double check ko lang yung aking microphone, ano? Yan, mahina pa rin ba? Tingin ko malakas na yan. Okay, so continue po tayo sa ating pagtalakay natin ngayong gabi. Okay, so ang totoo, yung iglesyang yun, naabutan pa ni Kristo yun. Tingnan ninyo ha, hindi pa pabutin yung gabi ng ang Lucas 4:16. Basahin natin ang kalagay doon sa Lucas 4:16 na paboritong ng mga Sabadista. Ang sabi ganito, pumunta si Jesus, ayan, no? Pumunta si Jesus sa Nazaret, ang bayan kung saan siya lumaki. Gaya ng kanyang nakaugalian, pumasok siya sa sinagoga ng araw ng Sabat, tumayo siya upang bumasa ng kasulatan. Ang tanong, yung sinagoga na kanyang pinasukan, yun ba ang iglesia na kanyang itinatag? Ang sagot ay hindi. Angelito Narbay, nanonood ka ba ngayon? Palibhasa kasi, nangungupya na lang kayo ng turo ni Camacho. Ha? Si Camacho naman, nangungupya naman ng turo doon naman sa ang dating daan. Ano ba naman yan? Let us all be honest, no? Wag tayong kopya lang ng kopya ng turo ng iba. Yung iglesia sa ilang dumaan yun na maraming taon, matindi na pinagdaanan nila hanggang sa dumating yung panahon pinanganak si Kristo. At si Kristo, ayon sa kanya nakaugalian, pumapasok sa kanilang sinagoga. Kaninong sinagoga yon? Yon ay sinagoga ng iglesia na nasa ilang. O ngayon, sasabihin nyo ba sa akin, Angelito Narbay, sabi ni Fernando Camacho kasi natalikod daw yung iglesyang yun. So si Kristo, lilitaw si Kristo pumapasok sa sinagoga ng iglesyang natalikod na. Na? Yun ang lumilitaw sa sa issue dyan eh. Kung yung iglesyang yun natalikod na, wala na sa pananampalataya, paano nangyari na si Kristo pumapasok sa kanilang sinagoga? Sino ngayon ang sino bang Sabadista makikipagkasahan dyan sa ganyang isyo? Patunayan nyo na ang sinagoga pinasukan ni Kristo ay sinagoga ng hindi natalikod. Di kaya, patutunayan ko.
ayon sa katuruan ni Fernando Camacho na ang sinagogang pinasukan ni Kristo sa Lucas 4:16 ay iglesia ng natalikod na. Ewan ko kung ano. Pag may lalaban na Seventh-day Adventist, yan ay isang palatandaan na kontra sila sa sinabi ni Camacho. Pero pag walang kakasa, sinasang-ayunan nila na ang sinagoga na pinasukan ni Kristo ay pagmamayari ng iglesyang natalikod na. Ha? Huwag kasi kayong kopya ng kopya eh. O, ating ituloy ang sinasabi sa naturang video. Unya, sumala sa claim sa Roman Catholic nga sila naa sa Mateo 16:18 nga sila kunuhay kana. Pero kung iyong Oy, teka. Ana, ayusin ko lang ha. Kiniklaim daw ng Roman Catholic Church na kami yung nasa Mateo 16:18. Okay. Natural sasabihin namin yung kami yun eh. Tingnan nyo, ay yung mga Seventh-day Adventist, hindi nyo maklaim yan. Bakit? Nasa, yung kasaysayan ng simbahan ninyo is an open book. It's an open book. Kailan kayo nagsimula? Nang lumabas si Ellen G. White, James White, Joseph Bates, Joshua Himes, Hiram Edson, J.N. Andrews, doon sa grupo ni William Miller. Doon kayo nagsimula. So, hindi pwede na yung nasa Matthew 16:18, yun ay Seventh-day Adventist. Mali raman yun. Oh. Mali rin na ang Seventh-day Adventist ang nalabi sa iglesia sa ilang. Mali rin yun. Oh. Bakit? Sino bang historian, sino bang matino ang utak maniniwala na nang pinersecute ng Assyria ang Jerusalem, ang mga Israelita, ang natira Seventh-day Adventist? Ano mangyayari yun? Ha? Pinersecute ng Syria ang Jerusalem, ang Israel, tapos nang sila ay pinersecute na, ang iba nagsiliparan doon sa ibang bansa. Nagsialisan sila. Tapos yung mga nandoon, sila na-persecute talaga sila. Tapos yung mga nakauwi galing doon, sila yung mga survivor. Ang survivor sa gera, Seventh-day Adventist. Hindi ba malaking kahibangan yan? Hindi ba malaking kahibangan yan? Talagang kami ang makiklaim kasi kami ang may-ari. Halimbawa ganito, pwede mo bang i-claim yung in-order mo sa Shopee kung hindi ka ang may-ari? Pwede ba yon? Ikaw ang mag-claim ng isang parcel, hindi naman ikaw ang may-ari? Di pwede yon. Pag ikaw ang nag-claim, natural, karapatan mo. O di kaya, may inutusan ka na tao, hindi ba? Yung taong inutusan mo, konektado sa iyo. O, sila ang may karapatan mag-claim. Pero yung hindi naman may, halimbawa, yung parcel na dapat nandoon sa kabilang barangay, napunta rito, hindi ko pwedeng mag-claim yun. Lalo't hindi ako inutusan. Hindi para sa akin yun eh. Para doon, tapos ako mag-claim, hindi pwede yun. Kaya kami nag-claim kasi kami ang may-ari. Na alam kong hindi magawa ng Seventh-day Adventist ang pag-claim. Kapag sinasabi nyo na kayo yan, nagsisinungaling kayo. Kasi ang kasaysayan ninyo nagsimula lamang nang lumaya sina Ellen G. White kay William Miller. Yun ang totoo. O, tingnan mo. Kahit na pasugo ni Manalo, tanungin mo eh. Sabi ng pasugo ni Manalo, I have nothing, sabi ni Phil John Fuentes, I have nothing against the fact that the Catholic Church which exists to this day can be traced back to the 1st century. Oh. Can be traced back to the 1st century. Bakit 1st century? Kasi sa 1st century nagsimula ang Christian Church. Oh, ating alamin. Bukas muna ako ng browser dito.
para maipakita ko sa inyo na yung aking sinasabi, may ebidensya tayo. Wait lang ha, magbukas muna ako ng browser dito. Okay, ito yung ating, para maipakita ko sa inyo na ako ay nagsasalita rito ng may batayan. Di ako gaya nila na nagsasalita walang batayan. Okay, no? Wait lang. Ayan. So, tingnan natin ang record. Pakita ko sa inyo. Yan. Okay? Ito. Search natin dito. Okay. Ating buksan yung natin. When does the Christian church started? Ayan, no? When does the Christian church started? Ano yun natin? When? Alam nyo kailan nagsimula ang Christian church? The Christian church traces its roots. Yung kanyang ugat. Saan nagsimula ang kanyang ugat? Back to the time of Jesus Christ, around 30 AD. Ibig sabihin, before the first century, walang Christian church ang hilito. Before 30 AD, before the first century, walang Christian church. Sa madaling salita, yung iglesia na nandoon sa Old Testament, hindi yon Christian church. Hindi yon Christian church. Pero yun ang katuruan ng dating daan na kinopya naman ni Camacho, na kinokopya ngayon ni Angelito. Kopya kayo ng kopya, hindi nyo naman inaalam ang kinokopya ninyo Alamin nyo muna kung ano ang kinokopya ninyo. Para naman sakali, meron namang valid reason ba't kayo nangungopya ng aral. Yan nga sabi ko, hindi ba? Hindi batayan ng aral. Sa panahon natin ngayon, hindi batayan ng aral. Bakit ang dami nangungopya ng aral? Yan. Kopya-kopyahan na sila. Isang ebidensya yan ng kanilang mga pinagdadaldal, isang batayan na wala silang nalalaman. Ating ituloy. Kung tanong na ba'y verbatim mabasa? Wala diha sa Mateo 16:18 kay moambak sila sa ilang World Almanac, sa ilang New Book of Knowledge, sa ilang Britannica o uban pa kunuhay nga ilang pamatud-an. Unya ang mga author rapod, mga taga-ilaha rapod, mga bishop, pari o mga professor of ecclesiology nga konektado o affiliated sa Roman Catholic Church. Ayun. So, eto dito tayo. Sabi niya, walang mababasa verbatim. Walang mababasa verbatim. Kahit basahan pa kayo ng verbatim, alam niyo naman kung saan version babasahin ni Brother Wendell. Kung basahan pa kayo ng verbatim, ayaw niyo pa rin tanggapin. Tingnan mo yung si Ismael Bahinteng. Naghanap siya. Verbatim. Binasahan ni Brother Ryan Mihiliano. Sa John chapter 10 verse 16, binasahan siya doon, One Holy Catholic Church. Tinanggap ba? No. Kahit basahan pa kayo, hindi nyo dati, Sabadista ako dati, sabi ko dati sa Sabadista pa ako, hanggat wala kayong mababasa sa Biblia na ipinapakain na ng Diyos ang baboy, hindi kami kakain ng baboy. Nang lumabas ang The Voice Bible, may kumain na ba? Dati yan ang mga argumento namin hanggat wala kang mababasa na ang Kristiyano'y pinapakain ng baboy, hindi kami kakain. Nang lumabas ang The Voice Bible, meron ba kayong kakilala? SDA kumain na? Wala. Bakit? Kasi nagsinungaling lang sila.
Sa madaling salita, mga Sabadista, walang palabra de honor ang mga yan. Ayun. Tingnan ninyo ha. Kaya daw babasa. Walang mabasa daw verbatim, kahit basahan ka, ayaw mo maniwala eh. Kahit pa babasa ng Biblia tapos basahin ang referensya. Bakit referensya? Para papatunayan ng interpretation namin sa Matthew 16:18 ay merong batayan. Yan ang purpose kung bakit merong referensya. Ang Hilito Narbay, utak naman kung meron ka. Halimbawa, sabihin ng mga Seventh-day Adventist, ang tinatag ni Kristo ni Iglesia, yun ang Seventh-day Adventist. Asan mo nabasa? Sabi nila, yung babasahin, yung World Book Almanac and the Book of Facts. Kaya nga Book of Facts, bakit hindi siya Book of Lies? Utak naman ang Hilito, meron ka ba niyan? Kaya nga babasahin sa World Almanac and the Book of Facts kasi hindi siya Book of Lies. Yan ha, ganyan yan. Kaya may referensya para may batayan. Tingnan nyo, hanggang ngayon wala kayong mababasa. Ang Roman Catholic Church was founded by Constantine. Sabi nila, babasa ng referensya, Grolier Encyclopedia, World Book Almanac and the Book of World Almanac and the Book of Facts, na ang contributor, mga Katoliko. Asan ang ebidensya ng Katoliko ang contributor niyan? Ha? Katoliko ang contributor. Wala naman nabasa Katoliko ang contributor. At saka eto pa, kung Katoliko man ang contributor, alam kong totoo ang sinasabi nun. Bakit? Pumunta kayo sa Jerusalem. Puntahan nyo ang mga lugar doon. Hindi ko may-ari ng Seventh-day Adventist yun. Sige, puntahan nyo. Sa The Nativity, kung saan pinanganak ang Panginoong Jesucristo. Nativity, may simbahan doon, pasukin nyo. Seventh-day Adventist ba may-ari doon? Hindi. Ang may-ari doon, Katoliko. Ang may-ari ng Nativity Church, ang lugar kung saan ipinanganak ang Panginoong Jesucristo, ang may-ari ng Katoliko, hindi sa inyo. Ang mga apostol, saan nilibing? Saang simbahan? Simbahan ba ng SDA? Lelang nyo. Walang ni isa mang apostol inilibing sa simbahan ng Seventh-day Adventist Church. Inanin nyo ha. Si Ellen G. White, nung siya ay namatay, saan ba nilibing? Sa libingan ng Muslim? Nang namatay si Ellen G. White, saan siya nilibing? Sa libingan ba ng Katoliko? Nung namatay si Ellen G. White, saan mo siya nilibing? Natural! Sa libingan ng Seventh-day Adventist Church, doon siya nilibing. Bakit? Leader nila yun, ito sila maglilibing doon. O ngayon, yung mga apostol, nung namatay, saan nilibing? Sa SDA ba? Tapos magrereklamo kayo, babasa kami ng referensya, proven tested yan. Kayo, pag kayo ba ang contributor, kapani-paniwala ba? Babasa tayo, no? Babasa tayo na kapag sila ang contributor, hindi kapani-paniwala. Okay? Tingnan ninyo ha, kung pasahin ko yung nasa kanilang The Great Controversy. Tingnan ninyo, kapag sila ang contributor, hindi sila kapani-paniwala. Buti pa tayo, pag tayo contributor talaga, totoo ang sinasabi. Proven and tested, puntahan yung Jerusalem. Lahat ng kanilang lugar, Katoliko ang may-ari, hindi Sabadista.
Okay? So, na natin yung kanilang yung kanilang the great controversy. Asan ba yun? Ayan. Pakita ko sa inyo na kapag sila ang contributor, kasinungalingan ang ituturo sa inyo. Ito ang sinasabi rito. Ayan. Most of the Christians at last consented to lower their standard, and a union was formed between Christianity and paganism. Kailan nangyari na nagkaisa ang paganismo at ang Kristiyano? Sinong noble historian ang magpapatunay na nagkaroon ng pagkakaisa ang Kristyanismo at ang paganismo? Wala! Bakit? Sila lang mismo ang nagsasabi niyan. Mga Sabadista lang mismo ang nagsasabi niyan. Bakit? Gawa-gawang kwentong barbero. Ating tuloy. Although the worshippers of idols professed to be converted and united with the church, they still clung to their idolatry. Sabi niya, ang mga pagano daw, kunwari daw na-convert, tapos nanatili daw sa kanilang pagsimba sa kanilang idolatry. Sinong Kristiyano ang maipapakita niyang sumasamba pa rin kay Baal? Wala. Pero sa Biblia mismo, Israelita sumasamba kay Baal. Israelita sumasamba kay Baal. Katunayan, walang Katoliko sa ating panahon ngayon nakakakilala kay Baal. Walang normal na Katoliko sa ating panahon ngayon nakakakilala kay Baal. Tuloy pa natin. Only changing the objects of their worship to images of Jesus and even Mary and the saints. Yung mga Diyos-Diyosan daw pinalitan ng imahe ni Jesus. Kung ganon, saan kinopya ng Seventh-day Adventist ang kanilang litrato ni Jesus? Mga Sabadista, saan nyo kinopya yung inyong itsura ni Kristo na mahaba ang buhok? Saan nyo kinopya yon? Saan nyo kinopya yung inyong isa nyo na mahaba ang buhok? Saan nyo kinopya? Yung nakadamit siya ng puti na may blue dito ganito. May blue dito, nakaganyan. Saan nyo kinopya yon, Saan nyo kinopya ang Jesus ninyo mahaba ang buhok? Hindi ba nasa Bible, mahalin sa lalaki ang mahaba ang buhok? Ba't sa inyong Jesus mahaba ang buhok? Saan nyo kinopya yon? Sabi ni Alfredo Torres, God bless you, JD, defender of the Catholic faith. Tanyo yan pa lang. Ebidensya na yan na sila'y against reality. Nakapagtataka lang kanilang Isos kasing laki ng building. Nakita niyo yung kanilang aklat nila, Alpha and Omega? Ang laki ng building, nakatayo si Isos, kumakatok doon sa bintana. Doon ako nagtaka Ayun, ano pa? Sabi pa nila dito, the foul living of idolatry thus brought into the church. Thus brought into the church? Wala akong maalala na meron kami sinasambang Diyos-Diyusan Wala akong maalala. Alam nyo dati, nung ako'y Sabadista pa tinitira ko yung Katoliko, sumasamba sa Diyos-Diyusan. Nang tinanong ako ng isang pare, si Father Marvin, sinong Diyos-Diyusan ang aming sinasamba? Pwede ka ba magbigay ng pangalan? Sabi ko, yung rebulto ninyo, sino? Kahit isa lang, bigay ka ng pangalan. Yung inyong San Vicente Ferrer. Sige. Saan mo naman nabasa na tinuro naming Diyos si Vicente Ferrer? Wala akong may sagot. Sino pa? Bigyan ka pa ng isa. Si Antonio de Padua. Sige.
Sa mo naman nabasa, tinuro namin Jose Antonio de Padua. Alam nyo, wala akong maituro. Bakit? Alam kong wala ganun. Nang binalikan ko yung simbahan namin sa SDA, Pastor, sabi nila, wala silang Diyos-Diyusan. Sabi naman ng pastor, yung kanila mga rebulto, di naman tinuturo ng Diyos mga rebulto nila eh. Ba't nila niluluhuran? Teka. Magkakaliwanagan nga tayo. Tayo ba'y umaakusa sa kanila na sila ay may Diyos-Diyusan sa reason nakaluhod sila sa harapan nun at hindi bate sa opisyal nilang turo? Sabi nila, sabi sa Biblia kasi Diyos lang ang dapat luhuran. Diyos lang ang dapat luhuran. Okay. Hindi ba meron tayong worship tuwing alas 6 ng gabi at worship sa madaling araw alas 6 din ng umaga? Hindi ba tuwing worship ang mga member ng SDA kung saan nakaluhod nakaharap? Ibig sabihin ba yung kanilang kaharap yun ang kanilang Diyos? Ayaw namang sumagot ng pastor. Ha? Ang haba-haba pa ng dasal. Brad, ikaw yung magdasal para kay ano, Brad? Brad, sister, ikaw naman yung kay ano, sister. Ikaw naman, Brad, ikaw to. Ang haba-haba. Mga walang kabuluhan na pagdarasal. Oh. Paano ngayon yan? Totoo lang, Angelito, kayo ang daming mali nakita ko eh. Talagang mali. Pag sinabi ko, mali ang turo nyo, talagang mali ang turo nyo. Sa amin naman, pag sinabi nyo mali ang turo namin, yun ay dahil sabi ng pastor nyo. Ha? Kaya dahil yun ang sabi ng pastor nyo. Pero hindi yun ang sinasabi ng ano namin. Tinan ninyo ha. Sabi nila, sumasamba sa Diyos-Diyusan. Sinong Diyos-Diyusan? Sinong Diyos-Diyusan? Walang may pakita. Yung rebulto nyo. Kailan namin tinuro na aming rebulto ay aming Diyos. Wag na kayo magsinungaling. Nakaluhod nga kayo eh. Asan nga? Ayoko yung puro daldal. Gusto ko ebidensya. Nasaan nga? Walang ipinakita. Yan ha. Tuloy natin lang kana. Delikado kapag Seventh-day Adventist ang contributor. Kung ako papipiliin, ayoko ang contributor SDA. Bakit? Kasi sinungalingan lang sila. Mula noon hanggang ngayon, lahat sila naninindigan ang Roman Catholic Church founded by Emperor Constantino, pero hanggang ngayon walang nababasa. Maniniwala pa kayo dyan? Sabi ng Seventh-day Adventist, nagpanggap na madre si Lily de la Peña. Sabi niya, pagdating ko sa Roma, nakita ko dalawang Batikan. May Batikan I, may Batikan II. Kaming mga delegado, dinala kami doon sa Batikan I. Tapos, yung mga madre daw kuno, dinala doon sa Batikan II, yung mga na-rape daw kuno ng pare. Ano ba yung Batikan I, Batikan II sa'yo? Building? Hindi building yon. Konseho yon, konseho. Pag sinabing konseho, hindi yan building. Halimbawa, may tumakbo, city councilor, o building yung tumakbo. Kaya nga, ecumenical council. Ecumenical council. Lahat ng mga dyan, mga councilor yan. First Vatican Council. Yan ang Vatican I. At bakit dadalhin si Lily de la Peña sa Vatican I? Bakit? Member ba siya ng konseho? Kaya delikado kapag Sabadista talaga ang author. Delikado kapag Sabadista ang contributor. Ang daming sinasabi against realidad. Tuloy natin ang kanilang libro.
Ano sabi rito? Unsound doctrines, superstitious rites, and idolatrous ceremonies were incorporated into her faith and worship. Uy, teka. Sabi nila dito, yung ano daw, yun daw naglagay daw ng ng superstitious rites. Sabi nila, ngayon, ang tanong, ano ba ang turo ng Katoliko patungkol sa superstitious belief? Tingnan natin. Ang turo ng Katoliko ganito. CCC 21:16. Yan ninyo nakalagay dito. Ito ang katuruan ng Katoliko pagdating sa superstitious. Sabi ganito, all forms of divination are to be rejected. Ano daw? All forms of divinations are to be rejected. Recourse to Satan or demons, conjuring up the dead or other practices falsely supposed to unveil the future, consulting horoscopes, astrology, palm reading, interpretation of omens and lots, the phenomena of clairvoyance, and recourse to mediums all conceal a desire for power over time, history, and in the last analysis, other human beings, as well as a wish to conciliate hidden powers. They contradict the honor, respect, and loving fear that we owe to God alone. Yan ang opisyal na turo ng Katoliko, that all forms of divination are to be rejected. Bakit? They contradict the honor, respect, and loving fear that we owe to God alone. Tapos sasabihin ng mga Sabadista, ipinapasok daw sa Iglesia Katolika ang mga superstitious rites. Utak naman, utak kung meron kayo. Ha? Utak naman kung meron kayo. Wala tubig. Okay. Meron na naman tayong commercial break. Ayan ha. So pag sila talaga ang contributor, delikado. Puro kasinungalingan. Balikan natin. Ano pa sinasabi niya rito? Sabi niya rito, as the followers of Christ united with idolaters, the Christian religion became corrupted. And the church lost her purity and power. Ngayon ang tanong. Ngayon ang tanong. Ang malaking tanong ngayon diyan. Kapag yan bang sinasabi nila dyan na the Christian religion became corrupted, is it in union with the Bible or contradicting the Bible? The church lost their purity and power, is it in union with the Bible or contradicting the Bible? Ating basahin ang sinasabi sa Biblia. Kung tugma ba sinasabi nila? Sabi nila as the followers of Christ united with idolaters, the Christian religion became corrupted. Basahin natin, ano ba ang sinabi ni Kristo mismo? Huwag niyo sabihin sa akin si Kristo nagsisinungaling rito. Ano sabi ni Kristo? Sa Matthew chapter 16 verse 18, ito ang sinasabi ni Kristo. Now I say to you that you are Peter, and upon this rock I will build my church, and all the powers of hell will not conquer it. If
ang church will not be conquered, paano mangyayari na ang church will be corrupted? Paano kung ang church cannot be conquered by the powers of hell? How can be na ang church will lost her purity and power? Kaya peligro talaga kapag Sabadista ang contributor. Kapag Sabadista ang contributor, walang sasabihin yan, puro na kasinungalingan. Ang hilito. Huwag ka nang magtaka. Natural gagamit kami batay sa realidad. Dahil kapag kami ang contributor, totoo ang lahat ng sinasabi namin. Kahit puntahan mo pa sa Jerusalem, walang sa inyo doon. Dati nag-video call kami dati, Nag-video call kami dati. Doon sa kay Romel Timbibia sa Jerusalem. Nalaman namin na mga SDA pala doon, hindi pumapasok sa sinagoga. Bakit? Doon sumasamba sa apartment. Doon sumasamba sa loob ng apartment, hindi sa sinagoga. Bakit? Bawal silang pumasok doon. No entry ang Seventh-day Adventist sa sinagoga pagdating sa Jerusalem. Bakit? Hindi totoo ang sinasabi ni Camacho na sila daw yung nalabi. Andyan pa ang Judaism, andyan pa ang mga Israelita. Seventh-day Adventist hindi man lang makapasok sa kanila. Palibhasa kasi. Puro daldal yang sa inyo. Ating ituloy sinasabi niya sa naturang video. Gani sa debate nila ni Brother Bressy ug ni Brother Jando Alabado sa True Church, si Jando wala jud ni gamit sa four marks sa ilahang doktrina sa Roman Catholic, kundi ni diretso siya basa sa mga history books nga mauna kunuhay founded unya kay nasakpan man nga ang mga authors o contributors taga didto ra pud sa ilaha, self-serving, wala niya gamita, ni daga na po siya sa Ministry Magazine. Anyway, taga ha? Ha? Inan niyo ha? Isa na naman kasi nungalingan naman ni Bisi Balansag. Sabi niya, hindi daw ako gumamit sa 4 marks. Hindi daw ako gumamit sa 4. Gumamit ako. Kaso nga lang, yung pinaghandaan nyo, hindi yun ang pinaghandaan ko. Gumamit ako ng mga marka para makilala ang tunay na iglesia. Kaso nga lang, hindi yun ang pinaghandaan ninyo. Pasensya ka na. Ano ba mga palatandaan ng tunay na iglesia? Unang-una, must be founded by Jesus Christ. Yun ang una. And now, pangalawang ebidensya, pangalawang marka ng tunay na iglesia, kailangan tinatag siya sa Jerusalem. Hindi sa Amerika. Kasi ang SDA kasi nagsimula sa Amerika. Pangatlong marka, ito ay tinatag first century. Pag ang iglesia mo tinatag noong 1860, yan ay mali. Pang-apat na marka, doon nakahimlay sa mga simbahan nila, doon nakahimlay ang mga apostol. Tingnan nyo, ni isang apostol walang inilibing sa Seventh-day Adventist. Ayan ha. Ginamit ko ang 4 na marka, kaso nga lang, hindi yon ang inyong pinaghandaan.
Kaya itong si Angelito, nagalboroto na naman ang puwet niya. Kasi ang kanilang pinaghandaan, gagamitin to ni Jando, sigurado ako. Eh hindi, ayun. Wala talaga. Wala talaga, wala talaga. Wala. Kahit na anong gawin natin, talagang wala. Ngayon, tataka ba kayo? Huwag kang magsinungaling nga, gumamit ako ng 4 na marka, pero hindi ko problema kung yung pinaghandaan nyo, hindi yun ang ginamit ko. At saka ginamit ko ang The Ministry Magazine kasi matibay na ebidensya yon na ang Iglesia Katolika became the Roman Catholic Church. Tingnan nyo, si Fernando Camacho, laban no bawi. Alala nyo yun? Ha? Si Fernando Camacho naglaban no bawi? Atras abante? Oh, panoorin nyo yan dito sa dito sa page ko. Nakalagay dyan, Fernando Camacho, kwentong barbero. Nag-atras abante siya dun eh. Tanong, ito bang just as soon as this church join herself to the state, ito ba ang iglesyang ito ba ang ancient Catholic Church? Ang sabi niya, hindi. Hindi raw. So, akin namang inulit. For clarification, inaamin mo ba na this church is not referring to ancient Catholic Church established by Christ? Sabi naman niya, ay oo, yan yung ancient Catholic. Oh, tapos sabi ko naman sa kanya, so, kinatanggap mo na ngayon na ito pala yung ancient Catholic Church. Sabi naman niya, yan yung mga lobo. Oh, for clarification, ito yung mga lobo. Sabi naman niya, ay hindi yan ang mga lobo. Tingnan mo? Oh, sino ang atas abante ngayon? Ang Angelito, huwag ka kasi managinip ng gising eh. Ang problema kasi sa'yo, kahit na mali, kinakampihan mo. Ha? Sinusubuan ka na ng lason, nga ka pa rin. Yan ang problema sa iyo. O, tingin tuloy. Ang atong punto mao ni nagamit mo og mga kunuhay referensya ninyo nga ang mga authors o contributors taga inyo harapod unsay tawagan na self-serving ang tawagan. Ay, dili self-serving yan. Hindi self-serving yan. Bago sinabing hindi self-serving yan, hindi namin aklat ang Word Almanac and the Book of Acts. Utak naman ang Angelito, meron ka ba niyan? Hindi amin ang Word Almanac and the Book of Acts. Hindi amin yan, kasi wala kang makikitang imprimatur dyan. Wala kang makikitang nihil obstat dyan. Bilang palatandaan na hindi amin yan. Ito talaga. Alam nyo, pag hindi pabor, sasabihin nyo bias. Pag ang Biblia hindi pabor, sabihin nyo bogus. Sino ba naman ang matinong utak maniniwala sa inyo, Angelito? Wala. Bakit? Kabaliwan yung ginagawa ninyo eh. Oh. Sabihin nyo ako nagsasabi ng hindi tama. Tama yun. Kabaliwan yung pinaniniwalaan ninyo. Okay. Paano ko kaya gagawin ito? Pinaghahandaan ko. Wait. Halimbawa, ganito. Hop! Yung audio niya papasok rito. Tapos siya papasok doon. So, paano ko siya i-release dito? Okay.
Kakailanganin ko yung aking mga connector. Okay, sa mga gustong makipagsubukan dyan na sulpot lang ha. Huwag lang yung kapwa Katoliko kasi hindi ako nagkikipagbangayan sa kapwa Katoliko. Sulpot lang, ano? Wait lang muna ha. Okay, paano ko kaya ito no? So sa mga gustong makipagbangayan na sakop ng sulpot, makipagsubukan, mag-comment lang kayo sa comment section na kayo ay papasok at makikipagsubukan. At ako naman ay mag-a-accept sa inyo. Ang gagawing, ito ang proseso natin para makapag-accept tayo ng mga gustong makipagsubukan sa ating live. Just comment down, tapos chat-chatan ko yung Facebook ninyo. Tapos kung chatan ng Facebook ninyo, ang gagawin ko naman is, anuhin natin. Okay? Ang gagawin ko naman is, chatan ko kayo, mag-reply kayo para matawagan ko kayo. Okay? O di kaya idadagdag ko kayo sa akin GC, sa aking program GC para kayo makapasok sa ating live. Okay. So ating tingnan sino ang gusto magkipagsubukan, ano yan? Okay, ito naman tayo nga sa pagbabasa ng mga comment natin. Okay, Romel Palma sabi niya, good PM bro, JD. Oh, Bali Romel, kumusta ka na? Long time no see but now see now. Okay, malino naman bro, JD sabi ni Alan de la Cruz Zamoranos. Okay, nakabalik din sa wakas ang kuryente sa amin pero hindi ito magtatagal dahil sa problema sa NGCP. O yun, nagkaroon ng malakihang brownout pala doon, ano? Sabi naman ni Blue Diamond, watch this video on. Ano ba naman yan? Wala mo nag-live ako doon, bibigyan ko pa ako ng ibang link. Gusto mo, yung mga napanood mo doon sa video, hey, what are you doing, Michael? Hindi. Just minimize the volume. If you want to turn on the TV, you just minimize the volume. Kay, you know, I'm working, so I don't want to be interrupted, okay? That's the only volume I can allow. Okay. Tuloy tayo, ano? Sabi mo nito ni AG Rances Cafes sa Hulga. Sulpot ang SDA, dago galing sa Amerika. Sabi naman ni Herman Gonzalez, loko maniwala sa iyo, Jandog. Ang loko-loko yung naniniwala sa inyo. Kalain nyo, sabi, the Christian religion became corrupted and the church lost her purity and power. Salungat yan sa Matthew 16:18. Pag naniwala kami sa inyo, loko-loko na kami pag naniwala kami sa inyo. Ano, Herman, gusto mo magkipagsubukan? Gusto mo magkipagsubukan? Comment down. Ating chatan si Herman Gonzalez. Okay. Pag nakipagsubukan ito ngayon, pag nag-reply to sa akin, may kikipagsubukan to eh. Ang tawag, ating muna chatan na. Okay. German Gonzalez. Gonzalez. Okay. German, ito. Sige. German Gonzalez, ako ay mag-chat sa iyo. Mag-reply ka lang para anuhin kita. I-add kita sa GC ko para magtawagan tayo, okay? Magkasubukan tayo. Reply lang. Ayan na. Yan ang chat ko sa iyo. Nanonood ka.
tingnan mo sa message request mo at nandoon ako, nag-chat ako sa iyo na reply lang. I-add ko to sa sa GC kapag nag-reply ka. Ibig sabihin, handa kang makipagsabakan sa akin ngayon. Kapag hindi ka nag-reply, kahit tapos, pag hindi ka nag-reply, ibig sabihin, natakot ka. Ganun lang yun. Okay, so, sabi naman dito ni Aldrin Sumailo, magandang hapon sa lahat, lalo na sa iyo, bro Jando. Shout out dito sa Cagayan de Oro City. O, Cagayan de Oro City, good afternoon. Wash out. Saon makapalit si Sisi Bisaya, bro? Saon makapalit si Sisi Bisaya? Try nyo mag-request doon kay kay Ramon Gitamundok, baka meron pa siyang kopya. Okay, so wala pang reply si German Gonzales. Okay, dito naman tayo kay Gerasol Iwikan Renante. Ayong hapon, bro. I watching from Lapu-Lapu City. Oh, Lapu-Lapu City. Raymar Banges. DVE Dawing. Saan mo mabasa sa Biblia lang ang basihan? Anong talata? Pakisagot. Yung Biblia lang ang dapat pagbatayan. Mali yun. Dahil ang sabi ng Biblia, ang iglesia ang haligid sa ligan ng katotohanan. Kaya anuman ang ituro ng iglesia, mabasa man o hindi letra por letra sa Biblia, kailangan mong tanggapin yun dahil haligid sa ligan ng katotohanan yun. Okay, ito naman tayo kay AJ Rances. Ang SDA nagpasabot sa Sabado, permi dili Kristo ilang gipaabot. Hindi ako naniniwala na sila naghihintay kay Kristo eh. Hindi ako naniniwala doon. Ha? Hindi ako naniniwala doon. Si Kristo nagpapakita sa kanyang mga alagad tuwing araw ng linggo. Ayan na. Biblically, pagkatapos si Kristo mapatay, hanggang siya'y muling nabuhay sa loob ng 40 kaadlaw, 40 diyas, nagpapakita lang siya tuwing linggo. Hindi siya nagpapakita tuwing Sabado. At tuwing linggo lang nagtitipo ng mga apostol, hindi Sabado. Sabi naman ni Tating Rizalda, dili ni sila og referensya kay mabulabog ilang gusto. His story. Tama. No? Kanilang gusto, his story. Meron namin dito, Galos, may ngapon, bro. Ay, nakabasa na day ko na. Okay. Rodelito Ebasco, mayong hapon, bro Jando, watching San Francisco, Agusan del Sur. Okay. Nico Edrada, Sir Jando, pwede ba magtanong live? Oh, pwede ka magtanong live, bro. Sige, ha. Wait lang. Message kita, Nico Edrada. Okay, wait lang. Message kita, bro. Tapos replyan mo lang ako para kita. Nico Edrada. Tinan ko lang ha, okay? Townbreaker. Okay. Reply lang. Bro. Okay. Ayan ha. So, tinan mo yung message request mo, Nico Edrada. Pag nandun ako, mag-reply ka lang at matatawagan kita. Ano ba to? Okay. Hello. Ayan. Hello? Yan, no? Oo. Para matawagan kita. Okay. Ito naman tayo ngayon kay May Castro Soriano, pikon na mga sulpot. Rodelito Ebasco, grabing paninira ng SDA sa Catholic dahil marami-rami na umalis sa SDA na nagpabinyag na sa Catholic. Humina na tuloy ang 10% ng mga pastor.
Okay, Emmanuel Abilena. Bot atik na po. Bakit? Kaya mo makipagsabakan bro? Patunayan mong bot. Sige. Atin tingnan na. Emmanuel Abiliana. Tingnan natin kung lalaban ba ito. Okay, Abiliana, Emmanuel. Sige nga, pakitaan mo nga ako ng gilas ngayon. Oh. Emmanuel Abiliana. Okay ha. Reply lang. Oh, yan ang chat ko ha. Reply lang. Okay? Pag nag-reply ka, matatawagan kita. Tingnan natin kung talagang maangas ka. Okay, ito naman tayo kay Chris Ronquez Rosauro, Bloy, Paminaw, Pablo Desquasido Jr., Loloy Sangayan para makasabot mo. Oh. Bro, what time mo niya mag-live, mag-post mo sa link Zoom? Ayun lang pala ang tanong pala, akala ko ano. Okay, so yun ang ano niya. Okay, tawagan natin. Maririnig ba? Okay. Ayaw natin sumagot. Kung ayaw. Okay, sa tanong niya, what time mo niya mag-live? 8 p.m. Kung sakali papasok yung Nigerian, nako, magkabunga-bunga ko sa English. Kaya akala ko, ano, okay, tuloy na lang tayo, ano, dito tayo sa next naman, si Bro Frank Bencel. Bro, tanawas TikTok, saba kayo, CFD versus CFD, naglalis. Hayaan mo na yun. Pag CFD versus CFD, ibig sabihin pataasan ng pride yan. Wala tayong mapapala dyan. Sorry bro, dili ko katubag kay data ako. Okay. So, data daw si Nico Edrada. Okay, no? Sabi naman, no? Unya na lang sa inyong live. Okay. Sabi naman dito ni Ninita Roseliosa, bastos gyud na sila. Wala laing mahimo sigig pandaot sa Katoliko. Okay. Yun na kanilang ugali. Pasensya na po kayo, ano? Na naman tayo ngayon kay Junior Amaba. Basta SDA, puro bot-boton bro. Matakot mawala ng membro. Okay. Wilwin Abad Kabantog, ang galing naman bro JD. Yan na nga, sila naman yung yung ayaw magipagsubukan. Okay. Rod Nicolas De, baka ang hilita. Ang hilita, you're an anghilita. You're the most funny fall Ferifina. Ang hirita, oh, ang hirita. I will bring you to Japan. Okay. Sabi naman ito ni Wilwin Abad Kabantog, wala naman silang dapat patunayan, magaling lang silang mambulas. Pioy Sorinyo, bro, papasok daw si Nigerian mamaya. Oh, sige. Bro Pioy, huwag mo kong iwan na, baka mahirapan ako sa English dyan. Hindi pa ko kasing galing ng mga Inglesero talaga. Ang sa akin lang naman is what's laughter. Hey, you. Hey, is there anything something wrong? Okay. Sabi naman ni White Pang Gaghan, good watching bro from Tandag City, Surigao del Sur. Uy, Surigao.
Surigao! Okay, ito naman okay, si Aldrin Sumailo. Rojando, anong tamang sagot sa pinupuna nila na 1 oras lang daw ang mass natin tapos sa kanila 1 araw buong Sabado? Ay, di ako naniniwala doon. Hindi ako naniniwala buong araw Sabado. Una, Biyernes ng hapon, magsasaing sila ng hapunan. Oh, bawal yon. Pupunta sa simbahan. Anong oras uuwi? 8:00. Oh, 8:00. Pag uwi, kwentuhan sa kapitbahay tapos mamaya-maya konti matulog. Yan. Pagising sa umaga, anong gagawin? Magluluto na naman, magsasaing ng agahan. Bawal yun. Tapos kukuha ng tricycle, kakrangin, brang, brang, brang. Bawal yun. Tapos sakaya na, punta doon sa simbahan nila. Anong oras darating? 8:00. Pagka 12:00, tanghalian. Pagka 1:00, wala nang babalik. Wala nang babalik. Yung mga matanda, uwian na. Kung may maiiwan man sa simbahan, ilang membro na lang, kadalasan youth. Bakit? Yung Sabado ng tanghali, AY namin yon, Adventist Youth. Yung mga membrong matanda, hindi nasasali doon. Uuwi na ng bahay yan. Hanggang 6:00 ng gabi. Tapos sabihin, buong araw, lelang nyo. Sinong lolokohin nyo? Ha? Magloloko pa. Di totoo yan, huwag kayo maniwala. Buong Sabado, di ako naniniwala dyan. Yung ibang Sabadista, si Benjamin Manggubat, pag 1:00, AY, di nasasama yan. Andun na sa bahay, magkikipagtawagan sa mga save, di nakikipagtalakayan. Ewan ko kung buhay pa ba yun. Ewan ko kung buhay pa ba yun. Lela, huwag kayo maniwala doon. Sinungaling yun. Tingnan nyo ang isday sa lugar nyo. Pagdating ng tanghali, Adventist Youth. Tingnan nyo kung mga matanda, kung buo ba yung simbahan nila sa tanghali. Wala na. Ilan na lang. Buka yatang mababa pa sa kalahati. Nanonood ngayon, hinahamon kayong lahat. Mga SDA sa lugar nyo, tingnan nyo, pagdating ng 1:00 ng Sabado, puntahan nyo yung kanilang simbahan. Ilang membro na lang ang nandun, hindi aabot ng kalahati yun. Sa umaga, ang dami nila. Pagkadating ng hapon, ilan na lang, hindi aabot ng kalahati yun. Huwag kayo maniwala doon. 1 buong araw, sinong lulukohin ninyo? Ha? Sinong lulukohin ninyo? Buong araw kayong sasamba? Hindi ako naniwala doon. Sabi naman dito ni Usaong pagpalit si Sisi Bisaya, ay yun na po. Baka may maraming kopya si Ramon Gitamundo. Kaya nyo lang magtanong doon kay Ramon. Okay, Zona Balongkit na paran. Shout out bro JD from Cagayan de Oro. Cagayan de Oro, watch out. Okay. Ito naman tayo kay Luigi Anthony Lawat Laida. Good afternoon bro, Jando watching from Surigao. Okay. Sabi naman dito ni Cherry Tejeros Sumanting. Good PM bro JD watching from Panabo City. God bless po. Oy Panabo, good afternoon sa inyo lahat dyan. Tating Rizalda, ako pa ninyo mga SDA nga nagdaot sa Katoliko, undangan na lang na ninyo. Sige og daot daghan man sikta diha dili manghilabot. Yung mga SDA, the more nila tayo kalabanin, the more nilang nilalabag ikawalong utos. Ano ba ikawalong utos? Basahin na sa Biblia ha. Biblia, ano ba ikawalong utos? Exodo Kapitulo 20 versikulo 16. Anong sinasabi dito? Yan. Huwag kang sasaksi ng walang katotohanan laban sa iyong kapwa. Lahat ng STA,
Ni isa, walang nakatupad dyan. Bakit? Enjoy na enjoy sila na makipagbangayan. Enjoy na enjoy sila na pinipikon nila ng kanilang kasinungalingan ng mga Katoliko. Kaya walang ni isang mga SDA nakalabag dyan. At kung yan, yung talatang yan, Exodo 20:16, nilabag ng SDA. Ano yung kanilang turo? Santiago 2:10, ang lumalabag sa isang utos, kahit tumutupad sa iba pa, ay lumalabag sa buong kautusan. Okay, may nag-reply na dito, SDA Abiliana. SDA ka ba dati, Brad? Nga ano ni Biya man ka, Brad? Okay, tawagan natin to. Uy! Emmanuel is in another call, man. Tawagan nila natin to. Hoy. Sagutin mo ang call. Sagutin mo ang call. Emmanuel Abiliana, sagutin mo ang call. Okay? Ano naman maka-interact ka naman, di ba? Sagutin mo yung call. Sagutin mo lang yung call. Okay, wala pang iba nag-reply, si Emmanuel Abiliana lang. Pinapatay niya yung call eh. Ating ulitin ang tawag. Talaga pinapatay. Okay, wala tayong magagawa. Ayaw niyang sumagot. Move na lang ako sa pagbabasa ng comment, okay? Florida, Gray Maria Jesus, Bro JD watching from Switzerland. Oy. And Julio Valiente, Happy New Year, Bro Jando. Si Mr. Bible Facts, nagkakalat ng maling katuruan sa social media. Paki-subscribe mo nga, ingat, bro. Ako mag-subscribe? Sabihin mo sa kanya na makipaglabanan siya sa amin sa talakayan. Si Bible Facts. Para malaman kung talagang nasa Bible Facts ba siya o nagsisinungaling siya. Sabihin niyo kay Bible Facts, labanan kami sa punto por punto, kaya ako. Di apa, Bro JD. Base na apod ni ikapakita, pasudlan ni siya. Ayun nga, tinatawagan ko nga, ayaw na mag-reply. Yan nyo, si German Gonzales, sinabi ko, reply lang. Wala nang react. Arnel Villagonza. Bro JD, ingon nila ang sabat para sa tanan tao. O niya nga gipagawa sila sa Ehipto. Kung dito di ay sila magsabat, mga tao man ang taga-Ehipto. Okay, eto. Sila ay inilabas sa Ehipto dahil sila ay naalipin sa Ehipto. Yung paglabas sila sa Ehipto, doon sila nagsimula na mangilin ng sabat. Sila ay nilabas sa Ehipto, doon sila nagsimula na mangilin ng sabat. Yan. Okay, move naman tayo sa Chris Bernal. Uy, parang pangalan yung director sa pelikula. Kilala mo si Director Chris Bernal? Magaling mag-direct yun. Kadalasang direct nun, love story, ang ganda ng kwento. Okay. Si Merlines for El Ever. Banati, Bro Jando, aron mahigmata sa kamatuoran. Basin pa di ay. Ayaw nga mag-reply, ayaw nga sumagot eh. Ayaw nga sumagot eh. Tingnan natin ha. Ayaw nga sumagot. Okay. Try natin na hintayin na sila na sumagot. Kung sasagot ba ito, ating yung ating display brightness 5 minutes. Yan, para mahaba-haba naman. Na natin ha, kung mayroon ba tayong mapag-aanuhan dito. Okay.
Sabi naman dito ni Luigi Anthony, sabi niya, si Angelito, si Bacalaris, pareho sila, walang alam. Buti bro, alam mo bro. Chris Bernal, pwede ba magtanong bro? Okay, Chris Bernal. Chris Bernal. Uy, sabi ko na nga ba, lumabas ako actor eh. Okay. Tanong daw si Chris Bernal. Okay, tinaw na. Chris Bernal. Reply lang. Pag kayo nag-reply, tatawagan ko kayo. Ibig sabihin, hindi na ako makapagtawag sa inyo. Okay, Chris Bernal, ano na ako sa iyo, message na ako, reply ka lang para matawagan kita. Okay, ito naman tayo ngayon. Kinsa Rahim Sabidor de Asis. Kinsa ang church. Jesus said, "You Petros, Peter, upon this Petra, the rock of all ages, I will build my church." Christ himself. Asa si Pedro diha. Ay, mali yung interpretation mo. yung Petra, kago de soy lego hotisu eye Petros, kay ipitaw titi Petra oy kodomiso mote ni Ecclesia. Yung sinasabi doon, Petra, rock, and upon this rock, ang tinutukoy doon si Apostol Pedro. Bakit, Rahim? Sa dami ba naman ng pangalan na pwedeng ipangalan kay Simon, bakit Pedro pa? Basahin natin ano ibig sabihin ng Pedro. John chapter 1 verse 42. Tingnan mo ha. Anong ibig sabihin ng Pedro? Then he took Simon to Jesus. Oy, teka. Okay. Hello? 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 Ba't hindi ko marinig to? Ba't wala kang volume, bro? Tawag na Brad. Sabi niya, okay. So, tawagan ko daw siya. Okay, tawagan ko daw siya. Tawag na Brad. Kestoryan na ko sa kung sa tawag usab. Okay. Michael, can you please put this some water? Yeah, normal water. Ba't tayo sumagot? Sagot na! Teka. Iba pang tumatawag. Sino tumatawag? Dami mo naman tumatawag sa akin dito. Okay. Mario Granada. Bro, Ay! bro, may pinadala ko dyan na resibo para sa ministry. Okay, thank you bro. Okay, sige, thank you. Ayun, so thank you daw kay Brad Mario Granada. Sama na. Oy, sama na yung tanong mo dalang gang. Okay. So, hindi sumagot si Manuel Abiliana, ano? Hindi sumagot. At ibalikan yung John chapter 1:42. Then he took Simon to Jesus. Jesus looked at him and said, "Your name is Simon, son of John, but you will be called Cephas." This is the same as Peter and means a rock. It means
A rock. So ang tanong niya, saan si Peter dyan? Yung rock mismo. Yung rock kung saan itinatag ang iglesia. Oh. Kaya nga sinabi ni Kristo kay San Pedro ayon sa Lucas 22:21. Basahin natin ha. 22 ba yun? 21? Tingnan ko lang 30. 22:21. 22:30, nakalimutan ko yung ano eh. Yung sinabi sa kanya, Simon, Simon, mag-iingat ka. Ayun no? Dahil sapagkat si Satanas ay humingi sa akin ng pahintulot na kayo ay kanyang matest. Pero ako'y nagdarasal para sa iyo, Simon, na ikaw ay patibayin. Bakit siya patitibayin? Yun ang reason kung bakit siya binigyan ng pangalan na ating hanapin sa Biblia, no? Mas maganda ating hanapin sa Biblia yung Simon. Okay. Simon. Then dito tayo sa sa New Testament Ephesus. Hindi. Dito tayo sa Minor Prophets New Testament. Ayan. Tinan ko lang. Nasa Lucas yun eh. Lucas 22:31. Tama. 22:31. Ito, tinan niyo ano sabi rito 31 ng ito. Yan. Simon, Simon, makinig ka. Hiniling na Satanas na subukin kayo tulad sa ginagawa ng magsasaka na inihihiwalay ang ipas sa mga trigo. Subalit idinalangin kita upang huwag kang manghina ang iyong pananampalataya. At kapag nagbalik loob ka na, patatagin mo ang iyong mga kapatid. So si Simon Pedro, binigyan siya ng pangalang Peter, which means rock, kasi patitibayin siya. At dahil sa pag siya'y pinatibay na sa kanya, itatatag ang iglesia. Yan ang hindi alam ng mga sulpot. Sensya na kayo Hindi mo kasi alam yan, Rahim eh. Sensya ka na. Okay, bro, nag-PM ba sa'yo ang Nigerian? Hindi, bro. Hindi siya nag-reply sa akin. Check ko lang nag-reply pala, sabi niya. Good evening. Yeah, anything, I am online. You can call me. Happy New Year. Sabi niya, sige mamaya. Baka sakali tumawag mamayang gabi. Mapapasabak tayo sa Inglesan ito. Okay. Okay, no? So, dito tayo ating anuhin. Wala din pagbabasa ng comment. Sabi dito ni Arnel Villagonza, Bro JD, ingo nila ang sabat para sa tanong. Okay. Ano ba naman to? Pag ako tumawag, naririnig ba siya dyan? Hello, bro. Hello, Brad. May hapon. Bisaya. Hello. Hello, bro. Bisaya. Hello. Hello, bro. Hey. Di ako marinig. Bro, di ko madungog. Hello. Narinig man ko. Hello, bro. Madungog ko, bro. Dili. Karon madungog na. Pindot na ko ang napakit murag naka-mute sana naka-link pa to. Okay, bro. Bisaya o Tagalog? Aw.
Bisaya lang kayo mga Bisaya. Ikaw Tagalog ka o Bisaya? Oh, Bisaya ko pero magtinagalog man ko para sa mga naglantaw kay di mo sila kasabot og Bisaya. Sige bro. Kanang mag-live ka, mag-Tagalog ka. Yes, magtagalog ako bro. Pero kung gusto mo Bisaya, Bisaya ka lang, sasagot ako Tagalog. Ako man yung Sige bro. Nag ka? Ha? Naka-live day ka? Yes, naka-live to bro. Sige, go ahead. Nakay gusto ipangutana? Tanong mo lang. Itanong mo kay Jando. Sige bro, go ahead bro. Anong tanong mo bro? Kahit ano. O di ba kay ingon man ka nga dati kang SDA. Nganong nimbiya man ka sa SDA, Brad? Okay, gandang tanong. Ba't daw ako umalis sa SDA? Ang reason kaya ako umalis sa SDA kasi natuklasan ko na Seventh-day Adventist was founded by Ellen G. White noong 1860 matapos nilang layasan si William Miller. Then pinag-aralan ko bro, before 1860 kung meron ba Seventh-day Adventist, natuklasan ko walang Seventh-day Adventist before 1860. Natuklasan ko yon. Yang ginawa ko, nag-search muna ako sa Catholic at napatunayan ko ang Catholic Church was founded by Christ. Kaya pinili ko na magkatoliko kasi ang Katoliko was founded by Christ while ang SDA was founded by Ellen Goldwhite. Yun ang sagot ko bro. Follow-up question, bro. Sige, go Brad, ahead. Sige, go ahead. asa man mabasa sa Biblia, Brad, nga founded by Jesus Christ ang Katoliko, Brad? Okay, yan ay nasa ano bro, sa Biblia ni Richard Baxter. Catholic Church, founded by Christ. Meron pang isa. Meron pang isa bro. Asa mabasa Ah, sige, bawat bersikulo sa Biblia, bas Biblia. Oh, Biblia nga, babasahin ko ha, Richard Baxter. Oh, Biblia ni Richard Baxter, Paraphrase of the New Testament by Richard Baxter. Ito. Ang sabi ay ganito. Wait lang ha. Tingnan ko muna bro ha. Buksan ko muna yung yung Biblia ni Richard Baxter sa John chapter 10 verse 16. Ito, ang sabi sa John chapter 10 verse 16, "And besides the Jews, I have chosen people among the Gentiles. Them I must call and gather to me, and Jews and Gentiles shall be one Catholic Church under me, their only universal head and shepherd." Asa man ang founded by Jesus Christ dito, Brad? Yan na nga. Si Jesus kasi nagsabi dito, John 10:16, siya ang nagsabi niyan. Ang pangutana nako ba founded by Jesus Christ may Yun na giingon nga, nimo? bro. Asa man dito nga? Yun na nga bro, sabi niya rito ganito. "Them I must call and gather to me, and Jews and Gentiles shall be one Catholic Church." Kung babasahin mo yan sa Tagalog, si Kristo pinapapasok niya sa kanyang kawan ang mga Hudyo at mga Hintil. Yung kawan na yun is referring to the church. Yung turil. Pasudlon ko sila sa akong turil. Yung turil sa John 16, John 10:16 is referring to the church. Ang sabi sa Richard Baxter, "They shall be one Catholic Church." So yung church doon sa John 10:16 is referring to the Catholic Church. Nasagot na. Ang akong Sinagot ko na bro. Ang iglesyang tinutukoy sa John 10:16, yun ang iglesyang tinatag ng Panginoon. At ang sabi niya, "They shall be one Catholic Church." Nasagot na ang tanong, hindi ko na problema kung ayaw mong tanggapin yun. Next question. ang akong gipangita ba kay niingon man ka nga natuklasan nimo Catholic is founded by Jesus Christ. Asa mabasa? Okay. Founded by Jesus Christ. Okay, eto bro. Ikukwento ko kung paano ko natuklasan. Sinearch ko ang Biblia. Sa Biblia, tinatag ni Kristo ang iglesia sa Jerusalem. First century, tinatag niya sa Jerusalem. Tapos tiningnan ko yung lugar sa Jerusalem kung sino ang may-ari doon, natuklasan ko Iglesia Katolika.
Sinearch ko ang history ng Iglesia Katolika. Iglesia Katolika, the history of the Roman Catholic Church began in an upper room in Jerusalem almost 2,000 years ago. So dahil doon, meron akong kakilala na nasa Jerusalem ngayon, yung mga lugar doon kung saan nangaral si Kristo, pagmamayari ng Katoliko. Pati ang mga apostol, inilibing sa simbahang Katoliko. Taas kag istorya ba, ang akong gipangutana, asa mabasa, Pasensya ka na bro ha. Ang Catholic bro, ang kaming Katoliko, dili mi Bible alone. Kaya wag mo kong tanungin sa isang bagay, nakalimit ka lang sa isang libro. Nabasa ko yung Biblia, si Kristo natatag ng iglesia sa Jerusalem 2,000 years ago. Nabasa ko, pinuntahan, na ano ko yung lugar nila, nag-search ako sa lugar nila, natuklasan ko ang nandoon na iglesia, na siyang iglesia ni Kristo, yun ang Katoliko. wa man ko mangutana di. Ay may, di ko na problema yan bro. Sinagot ko na bro eh. Kahit ngayon bro, gusto mo puntahan mo yung Jerusalem? Gusto mo puntahan mo yung Jerusalem? Kahit puntahan mo sa Jerusalem bro, ang iglesia doon, Iglesia Katolika, hindi Seventh-day Adventist. Paminaw ba, Brad Jando, di ko sa imong giingon nga ang Catholic founded by Jack. Eto nga bro, binasa ko na, nakikita sa screen sa live bro. Sa live ko sa screen, nakikita sa live ko sa screen. Binabasa ko, Biblia ang binabasa ko. Ang sabi dito, and besides the Jews, I have chosen people among the Gentiles. Sinong nagsabi, I have chosen? Si Jesus Christ ang nagsabi, I have chosen people among the Gentiles. Tatagalogin ko na lang para maunawaan mo ha. At maliban sa mga Hudyo, pumili rin ako ng mga tao sa mga hintil. At sila ay tinawag ko at sila ay aking titipunin. At ang mga Hudyo at ang mga hintil ay magiging isang Iglesia Katolika. Tapos, eto pa, maliwanag. Sa The Ministry Magazine ng Seventh-day Adventist, ang Ancient Catholic Church established by Christ and His Apostles. Yan ang sinasabi ng The Ministry Magazine. Ayawan ko lang kung tutol ka dun. Wala man ko magazine, Brad. Ay, kukunin ko ha para makita mo ha. Wait lang. Ito. Ayan na, kita mo? Yan, The Ministry Magazine ha. The Ministry Magazine. Seventh-day Adventist ito. Anong sinasabi dito sa page 29? Ayan o. Yan, page 29 na yan o. Pinapakita ko sa kanya sa screen. Ito. Page 29. Seventh-day Adventist na magazine ito. Ang sabi dito, The Apostolic Christian, Ancient Catholic Universal Church, established by Christ and His Apostles, continued to the time of Constantine about 321 AD. Yan. Inyong magazine ito, sinasabi na ang tinatag ng Panginoon is the Apostolic Christian Ancient Catholic Church. Ewan ko lang kung maniniwala ka rito. Mutuo ko diha kung tubago nimo nga. Ayun. So, bro, inyo ito. Etong sagot sa tanong mo na ang iglesia tinatag ng Panginoon is Catholic. Sinasabi ng aklat nyo, kaya nasagot ko na ang tanong mo. Wag mo na lang pilosopohin sa isa lang libro. Next question. Ano? Kay SDE, di kan kas SDE, ibalhin Catholic kay na tuklasan nimo nga founded by Jesus Christ. Basahi ko ba og bersikulo sa Biblia nga ang Katoliko founded by Jesus Christ? Binasa ko na bro, ito na nga John 10:16. Si Kristo mismo ang nagsasabi, paulit-ulit na lang ako rito eh. Sabi ni Kristo, maliban sa mga Hudyo, pumili rin ako ng mga tao sa mga hintil. At kailangan ko silang tawagin at tipunin. At ang mga Hudyo at ang mga hintil ay magiging isang Iglesia Katolika.
na nasa ilalim ko bilang kanilang ulo at kanilang tagapamahala. O, tinagalog ko na para maunawaan mo. Dinagdagan pa ng inyong libro mismo. Inyong libro, The Ministry Magazine ng Seventh-day Adventist, ang Apostolic Christian Catholic established by Christ. Pag tinutulan mo yung sagot kong binasa ko sa Bible, ibig sabihin, tinututulan mo yung libro na ito. Pag tutol ka sa librong ito, ay huwag ka na lang magsabadista, bro. Brad Jando, paminaw ba? Dili ko mo supak anang imong gipangbasa diha. Ayun, hindi ka pala tutol eh. Dahil hindi ka pala tutol sa The Ministry Magazine na Catholic Church ang tinatag ng Panginoong Jesucristo, mag-move ka na sa next question dahil ang inyong libro mismo ang nagsasabi ng Ancient Catholic Church was founded by Jesus Christ. Next question ka na lang. Akong pagbalis Katoliko sa ano nga ang founder Catholic is founded by Jesus. Ito na nga bro eh. Bro, gamitan naman natin ang utak. Si Kristo na nga mismo ang nagsabi. Sabi ni Kristo mismo, maliban sa mga Hudyo, pumili rin ako ng mga tao sa mga hintil. Kailangan ko silang tawagin at tipunin. At ang mga Hudyo at mga hintil ay magiging isang iglesia katolika. Sabi naman ng libro ninyo, ang Apostolic Christian Catholic founded by Jesus Christ. Maliban na lang bro, kung tutol ka sa libro ninyo, tutulan mo ko hanggat gusto mo. Ha? Kung wala man akong nabasa sa Biblia, letra por letra, sinahanap mong letra por letra, inyo ng libro mismo nagpapatunay. Kaya kung tutol ka sa paliwanag ko, ibig sabihin, tutol ka rin sa libro ninyo. Hindi, basaho ang Biblia, be. Eto bro, tutulan mo ito bro. Brad Jando, Tutol ka sa The Ministry Magazine. paminaw, asa Hindi, tutol ka ba sa The Ministry Magazine? mo Hindi, tanong ko sa iyo bro, tutol ka ba sa The Ministry Magazine? Michael, will you give me the phone? Be. Ang tanong ko bro, tutol ka ba sa The Ministry Magazine? Kasi kung tutol ka sa The Ministry Magazine, ibig sabihin, tutol ka sa inyong turo na Catholic Church tinatag ng Panginoong Jesucristo. asa tumabasa ba kulo ganiha nga si Kristo pumili ng sa tong bersikulo. Sa ano yan bro, sa Biblia yun ni Richard Baxter. Kaya kung basahon sa akong Biblia ba? Basahon ako sa akong Biblia. Ang binasa ko bro, Richard Baxter. Kung gusto mong basahin sa Biblia mo, dapat Richard Baxter din. Kaya Hermosibo sa imo ha? Yes bro, kasi itong binabasa ko eh. Ito yung binabasa ko eh, Richard Baxter eh. Kasi ang tanong mo kasi bro, saan mababasa? Ang tanong mo, saan mababasa? Kaya binasa ko kung saan mababasa. Ngayon babasahin mo sa isang version na hindi mababasa, ay very unfair yan. Panloloko yan. Para mapatunayan mong mali ang binabasa ko, magbasa ka ng gaya ng binabasa ko. Ganun bro. Bugos mo ng Biblia bro. Ay, bogus. Maglabas ka ng ebidensya na ang Richard Baxter ay bogus na Biblia. Hindi ako maniniwala sa isang sabadistang magsasabi na ang Biblia ay bogus kung walang Bible scholar na nagsabi na bogus ang Bibliang ito. Ang alam ko sinasabi ng Bible scholar na bogus, yung Biblia ng Saksi ni Jehovah. Pero ang Richard Baxter, wala akong naalala na sinasabi ng Bible scholar na bogus ito. Basahon ako sa gipalit ito sa kaning kilid sa simbahan. Iko basahon ako ni gibasa. Oh, kung babasahin mo aking binabasa, basahin mo sa live ngayon. Kilid Katolik. Bro, kung gusto mong basahin ang aking binabasa, bro, basahin mo sa live mismo.
Ay Baxter ni. Sige. Adto tas Eto bro, binabasa ko yung binabasa ko. Nasa screen ng live ko ngayon. arito ayaw na bagong printa ninyo dia. Ang sabi mo kasi, Nang inyong ang sabi mo kasi bro, saan mababasa? 'Di ba? Saan mababasa? Kaya ako'y sumasagot kung saan mababasa. Ayan, binasa ko na. Kung tutol ka dyan, basahin mo aking binabasa. Ang lahi man na is Biblia nga. Ang lahi man ni Biblia na ko. Ay, Manimik man. kung iba sa Biblia mo, dahil wala ka Richard Baxter, hindi ko yan problema kasi ang tanong mo, saan mababasa? Yan, sumagot ako, Richard Baxter. Gamit og Biblia ang karaan bro. Ayaw gamit anang mga bago lang ninyong ipamprinta. Ay, hindi kami nag-imprinta ng Richard Baxter kasi si Richard Baxter is a Puritan Protestant. Protestante si Richard Baxter. Hindi ito Biblia ng Iglesia Katolika. Next question. Sa Biblia version dia. Hindi King James Version ang binasa ko kasi ang tanong mo, saan mababasa? Kaya binigay ko kung saan mababasa. Ay so, saya kong dadaan na yung style, di ka kalustot. Ay, hindi kalusot. Ikaw yung hindi nakakalusot. Ang tanong mo, maliwanag ang tanong mo. Ang tanong mo, saan mababasa? Kaya binasa ko kung saan siya mababasa. Kung ayaw mong tanggapin ang version na ito, hindi ko problema yon. Ano? Sige, magipagsubukan ka. Ano? Ubos na? Problema mo. Basa kag karaan nga Biblia kay dito na to Ay, pasensya ka na bro ha. Ang tanong mo kasi saan mababasa, kaya babasahin ko siya kung saan siya mababasa. Alam nga magbabasahin ko sa libro na alam kong hindi doon mababasa kasi ang tanong mo, saan mababasa? Ang liwanag ng tanong mo eh. Huwag mo ko nadalhin kung saan siya hindi mababasa. Kasi ang tanong mo, saan mababasa? Kaya babasahin ko kung saan siya mababasa. Sige, go. to bro, nga ipatidor ka, gagunit kag mga karaan nga Biblia, nga bag-o. Ay, tanong mo kasi bro eh. Ang tanong mo kasi sa akin, saan mababasa? Bro, para tayong silang plaka, paulit-ulit na lang. Para tayong silang plaka, paulit-ulit na lang. Ang tanong mo, saan mababasa? Kaya binasa ko siya kung saan siya mababasa. Kaya, nasagot na ang tanong mo, mag-next question ka na lang. Wa man po ko mag-expect bro nga naaday kay Biblia diya nga tinaguan nga gihinimo ninyo. Ay, mali na naman. Ang binabasa ko, hindi ito Biblia ang Katoliko. Biblia Protestante ito. Oh, gusto mo ibang version? Oh, sige, babasa ko ng ibang version ha. Yung ginamit ni Brother Ryan Miliano, saan ba 'yon? Hanapin ko muna yung binasa ni Brother Ryan Miheliano doon kay Ismael Bahenteng. Okay, saan ba 'yon? Yung binasa ni Ryan Miheliano, hanapin ko muna bro ha. Andito ko lang yata na save yun eh. Yung ginamit ni Ryan Miheliano kung saan nandoon talaga One Holy Catholic Church. Oh. Ibang version din naman 'yon. Hindi ko lang malaman kung na-save ko ba 'yun o hindi. Oh. Brother daw paminaw ba? Basahan daw sa duay version mo, request lang ko ba kung pwede. Mo request ka na ano? Basahan sa duay version nga Bible. Eh ba't ako babasa doon eh? Ang tanong mo saan mababasa? Paman ko mag-expect bro nga naday kay ngunana nga Biblia. Ay, hindi ko problema 'yon. Ako ang pagkabalo, mga karaan nga Biblia ang gamit nimo. Naday kay bagong gipunta diha. Oh, ito bro. Ang tanong mo kasi saan mababasa? Kaya binasa ko siya kung saan siya mababasa. Ayaw na lang bro. Abi na ko podog. Kanang imo biya basaon kanang karaan nga Biblia.
O kasi kung nagtanong ka pa kanina, Brother Jando, yung sinasabi mo, mababasa ba yan sa lumang bersyon ng Biblia? Ang sagot ko, hindi. Kasi nung ako'y nagsaliksik, binasa ko siya sa mga encyclopedia. At doon ko napatunayan na ang Catholic Church founded by Jesus Christ. Kahit i-search mo pa sa Google yan. Ha? Sinong founder ng Roman Catholic Church? Search natin. Catholic Church founder. Lalabas talaga, Jesus Christ. O, next. Ano, ubos na? Naubusan ka na? Ang bilis mo naman naubusan. Kala ko tatagal to eh. Ano? Akala ko tatagal to si ano eh. Ano, hello, hoy, Abiliana. There pa you? Your call was dropped. Pinatay ni Emmanuel Abiliana ang aking call. Sa madaling salita, hindi kinaya. Oh. Tawag tayo ng iba. Baka yung iba, may lakas ng loob yung iba. How about okay, ayan, tumawag na mo lang ulit. Trying to reconnect. Saan ba ito kumukuha ng wifi? Nawala. Hoy. Andyan pa yun? Try ko siya. Try ko siya tawagin gamit ang ang ikabilang linya ko. Okay? Ano, naririnig mo na ako? Hello? Di yata ako naririnig. Ay. Hindi mo ako naabre. Okay, Emmanuel Abiliana. Ano bro? Hello? Laban pa to? Kaya yata wala na ito ibubuga. Hello? Wala na ibubuga to? Okay, wala na yata ibubuga to eh. Tinan ko kung saan siya kumukuha ng kana. Okay naman yung signal. Ito tayo ngayon sa ayaw na sumagot. Ayaw na niya sumagot. Okay. Yung ordinaryo membro ng SDA pinagbawalan makipagtalakayan. Bakit kaya hindi daw dapat pagdebatihan yan? Sabi ni Hear Me Games. Di natin, anong oras siya babalik? Walay batasan ni mga demonyo bro, pasagdi kadaga ng yawa. Bro, nahotda na itong pamilusopo. Nahotda na pala pamilusopo. No? Yan sinasabi ko sa inyo eh. Ang tanong kasi niya, hindi naman ako lumalabag sa tanong, hindi ba? Ang tanong niya kasi kanina, saan mababasa sa Biblia? Di ba yung tanong niya? Saan mababasa sa Biblia? Ang binasa ko, Biblia naman yun eh. Richard Baxter eh. Oh. Ngayon, binasa ko na, ang gusto niya basahin ko, duway.
Kung alam ko na merong mababasa sa duway, sana duway na lang yung binuklat ko. Kasi ang tanong kasi, saan mababasa? Sa Biblia. Ayun, binasa ko, Richard Baxter. Sabi niya, hindi ko naman nakalain na meron kang ganyang version eh. Tsaka bogus naman yan eh. Sinong maniniwalang bogus? Ha? Maniniwala ko sa iyo, bogus to? Ikaw lang ang nagsabi. Sino ka para magsabi na anong credential mo para sabihing bogus ang Biblia? Kahit si Bacalares, wala siyang credential para sabihing bogus ng isang Biblia. Wala na. Tapos na. Okay, hanggang dito na lamang po. Paalam po sa inyo. Maraming salamat. At alas 5:51 may pag-aaralan po pala ako ng gadgets. Maraming salamat po sa inyo at time to say goodbye na po. Paalam! At yan po ang ating tampok ngayon sa Straight to the Point, kung saan sa loob lang ng ilang minuto naging matibay ang pananampalataya ninyo. Maraming salamat po. Straight to the Point! Straight to the Point!